Okay, good evening everyone. Welcome sa ating Wednesday Word. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil ngayon araw na naman na ito na niloob niya ay magkakasama tayo despite of distance. Dito mo ma-appreciate yung technology, no? Okay, Book of Philippians chapter 4. At alam naman natin yung pagkakakulong ni Apostle Paul ay he was imprisoned because of preaching the gospel, no? Alam natin na si Apostle Pablo ay nakulong dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. So ngayon, kung mapapansin nyo, no, di ba dapat pagkalooban ng Diyos ay smooth? Bakit merong gano'n? Ano? Bakit merong sumusunod ka naman sa Panginoon at kailangan makulong ka ba? Lalo-lalo si Apostle Paul. Pero alam nyo, going back to the life of our Lord Jesus Christ, ang makikita nyo doon ay si Jesus, bagamat siya ay tutubos sa atin, hindi rin nag-i-smooth ang kanyang buhay dito sa lupa eh. Dahil pagkatapos niyang tuparin ang kalooban ng Ama, ipinako siya sa krus. Sabi ko nga, the road to the cross is not an easy road. It was a very, very rough road. Sapagka dumanas siya ng iba't ibang klase ng hirap bago siya tumubos sa atin at hanggang sa nga siya namatay na. Kumusta kayo? Ano ba ang mga pinagdadaanan nating hirap ngayon? Siyempre, ang pag-usapan muna natin ngayon, sarili nating buhay. Kasi alam nyo, may napanood ako kanina sa Facebook, ewan ko nadaanan nyo yun. Ano siya, nilagay siya sa Reels. Sabi niya, ay sayang hindi na videohan. Yun ang title niya, ay sayang hindi na videohan. Ewan ko nabasa niyo yun ha. Na parang, alam niyo, isang babae lumabas siya sa bahay niya tumatakbo. Tapos, akala ko gusto niya maligtas sarili niya. Tatakbo sa likod ng bahay kasi yung bahay nila nahulog na doon sa ilog. Bibidyohan niya sana, hindi niya na-videohan. Sabi ko, ay siya, nakagaisip pa siya ng gano'n, videohan yung bahay niya na mahuhulog sa ilog. Ay sayang, sabi niya, hindi na-videohan. Kayo ba naranasan niyo na yung mag-panic? Alam nyo, ang pinaka nakakatakot na mag-panic, hindi yung sa aeroplano eh. Ang pinaka nakakalungkot na panic, yung duming-dumi ka na. Yung sirang-sira na yung tiyan mo. Napakahirap na mag-panic dyan. Yung tipong bawal kang mabunggo. Alam mo kanya, yung tipong bawal kang mabunggo dahil tiyak magkakaroon ng World War III. Napakahirap nun, yung magpapanik ka na, siya nasa jeep ka pa, ang pawis mo butil-butil, ang lalaki. Tapos parang kinikinabutan kasi may problema sa tiyan mo at kailangan mong i-release. So, yun ang mga nakakapagpanik. At kapag nagpanik ka na, kung minsan hindi mo lang gagawin mo, yun ang totoong pag nairaos mo, yun ang tinatawag na tagumpay. Yun ang tinatawag na success. So ngayong gabi kasi pag-usapan natin sa kabila ng napakaraming kaguluhan sa bansa, ang huling-huling nagigiyera ngayon ay ang Thailand at Cambodia. Buti na lamang ay nagkaroon sila ng ceasefire. Nagkaroon sila ng peace negotiations. Pag iniatras mo, siyempre, maaalala mo yung nangyari sa Ukraine, sa Russia, tapos aatras ka sa Israel at Gaza, tapos banda huli sila ulit naglaban ng Iran at Israel. So ang gulo-gulo na. At dito sa Pilipinas, ganun din. Sa Senado, hindi magkanda ayos sila. Ang gusto ni Marcoleta ay hinto na itong impeachment na to. Si Tulfo gusto niya i-dissolve na itong impeachment na to laban sa ating pangalawang Pangulo. Pero sabi naman ni Tito Soto, teka muna, dahil merong nilakad na motion for reconsideration ng House of Representatives, pakinggan muna natin kung baka meron siya ng pagbabagong desisyon. So, madalit salita, maging ang ating Senado, ang ating mga politiko, nagkakagulo. Alam niyo masakit? Bisa kahit ang Kristiyano, gulong-gulo. So, daming nangyayari sa kanyang buhay. Kaya yung gabi, pag-usapan natin yung peace, kapayapaan. Peace in times of panic. Kapayapaan sa kabila ng pagkalito, kaguluhan. So, peace in times of panic. Alam nyo, ang sino mang merong diyang karapatan mangaral tungkol sa kapayapaan ay yung si Pablo na nakakulong. Sapagkat sa kabila ng siya nasa loob ng kulungan, ang kanyang pangaral sa mga kapatiran ay kayo'y maging mapayapa. Kaya kung meron kayong Biblia sa Philippians chapter 4, ang talata ay 6 na posibleng matapos tayo ng 12. So let's read it now. Babasahin ko dito. Do not be anxious about anything. Do not be anxious about anything. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa napakaraming bagay. But in every situation, by prayer and petition. Bakit prayer? Kasi Wednesday word tayo eh. By prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, yung kapayapaan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right,
whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace, nulit yung peace ha? And the God of peace will be with you. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know that what it is to be in need. I know what it is to be have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Ganda, no? So, gusto ko lang talakayin ngayon dito ay yung pagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. So, peace in times of panic. Alam nyo, walang taong gusto ng magulo. Ayaw natin ng magulo. Kahit sa barkada, ayaw natin ng may malurit. No? Kahit sa disciple, ayaw natin ng makulit, magulo. So, dito, pag-usapan natin, how should we acquire peace? Paano ba natin mararanasan yung tinatawag nating kapayapaan? Dito sa Bible ay mayroong sinabi si Paul sa verse 6. Itong verse 6 ay nagtuturo at nagpapaalala sa atin na ano man yung causes of your panic, ano man yung dahilan ng iyong pagkakaroon ng pagpapanik, pag-aalala, pagkabalisa. So sabi ng Bible, do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa sa napakaraming bagay, but in every situation, including your situation now. But in every situation, ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, kasama yung sitwasyon natin ngayon. But in every situation, by prayer and petition. So magitan ng pananalangin at may pagsusumamo, sabi niya, with thanksgiving, present your requests to God. Anything. Sabi niya, whatever situation. Ano man ang sitwasyon mo, ang sitwasyon mo ay pera, problema, kalusugan, relasyon, ano ba nating negosyo, pag-aaral, ano man yung situation mo ngayon. Whatever that situation is, na ang dulot sa iyo ngayon ay pagkabalisa, ang sinasabi niya rito ay, number 1, present your request to God. Number 1, yung word na presenting. Yan. Presenting, number 1. Ibig sabihin, ipaalam mo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos, ibigay mo kay Lord. Ito yung isang very, very basic na we thought we know. But in reality, we don't really know. Ang sabi ng Bible ay, present your requests to God. Pero the reality is, hindi naman basta ipipresent lang. Tingnan ninyo ha. Sabi dito ng Bible, present your request to God. Do not be anxious. Sabi nga. But in every situation, sabi ko nga, including your situation, including your financial situation, including your health, including everything, sabi niya, present your request to God. So ang number 1 dyan, yung by presenting. By presenting meaning, kapag present mo yung situation mo kay Lord, hindi lang basta presentation yan. Hindi mo lang sasabihin sa Panginoon, Lord, kailangan ko ng ganito, Lord, kailangan ko ng gano'n. Meron siyang binanggit na word na hindi pwedeng mawala as you present your request to God. Ito yung with thanksgiving. Yan. So, sabi ng book of James, you receive not because you ask not. Sabi niya, wala kayong natatanggap sapagkat hindi kayo lumalapit sa Kanya. You receive not because you ask not. Wala kayong natatanggap sapagkat hindi kayo lumalapit sa Kanya. At ang sabi ng book of James, even if you ask, still you will not receive because you ask with wrong motives. Sabi ng Bible. So dito, ang isang malinaw, pag tumapit tayo sa Panginoon, dapat yung request natin sa Panginoon, dapat may kasamang pasasalamat. Are you ready to give your request to God? Ano ba ang pangangailangan natin? Well, tayo, financial status ng church, we need it very badly. O ano po, ikaw naman, ano naman ang pangangailangan mo? Tandaan mo, kapag inilapit mo yun sa Panginoon, ang sabi ng word, with thanksgiving. Uulitin ko yung verse ha, para lang maintindihan natin. Baka kasi akala ninyo ay basta ganun lang yung magpipresent ng request kay Lord. Do not be anxious about anything. Why? Why? Tapos may kasunod pa siya na, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Doon ka lang palang pwede mag-present kapag natagpuan mo yung puso mo na may pasasalamat.
Paano mo ilalapit sa Panginoon ang sitwasyon mo kung wala kang pasasalamat? Lord, lagi na lang ganito. Lord, lagi na lang ganito ulam namin. Lord, paano ba ito? Lord, lagi na lang ganito. Hindi pwedeng gano'n. Sabi ng Bible, when you present your request to God, there must be thanksgiving. Question, why there is a need to present your request to God with thanksgiving? Alam niyo kung bakit? It is not the request. Alam niyo ba bakit sinabi ng Bible dito na do not be anxious about anything? Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kasi ang issue dito ni Paul, hindi pinag-uusapan kung ano yung request mo. Hindi pinag-uusapan kung ano yung problema mo. Kaya sabi niya, don't be anxious about anything. Huwag kang mabalisa sa napakaraming bagay. Sabi niya, lalong-lalo na kung ang yung sitwasyon ay tingin mo nahirapan ka niya. But in every situation, sabi ng Bible, but in every situation. So ibig sabihin, hindi pinag-uusapan yung issue kung ano yung situation mo, hindi pinag-uusapan kung ano yung request mo. Ang pinag-uusapan dito ay yung kanino mo ipadadala yung request mo. Yun ang issue. It's not the request. It's where you send your request. Kaya sabi niya, present your request not with the kapitbahay, not with your neighbor, not with your tropa, not with your best friend. Present your request to God. Kaya nga, kuminsan, ang problema natin, ang daming alam nung kapitbahay mo. Pero si Lord, hindi mo man lang nakwentuhan tungkol sa problema mo, tapos tatampo-tampo ka sa Kanya. Ang sabi niya, huwag kang mamili ng sitwasyon na ilalapit mo kay Lord. Pag tingin mo, madali lang, ayaw mo ilapit mo. Whatever your situation now that makes you anxious, sabi niya, present your requests. Present your requests to God. Ilapit mo yan sa Panginoon kung ano man yung pangailangan. Tandaan nyo ha, tandaan nyo yung request dyan, mayroong S sa dulo. Requests. Kumbaga, kahit gaano kadami, plural yun present your requests to God. I still remember nung ako ay assistant pastor pa sa aming church. Way back, many years ago, I was still a youth that time. Pagka-graduate ko sa Bible school, I was appointed, prayed over as an assistant pastor ng aming church. During prayer meeting, pag Sabado ng gabi, hindi nag-share na yung aking pastor. Tapos hihingin niya yung mga prayer request. Lahat kami nagbibigay ng prayer request. Yung isa hindi nagbigay ng prayer request. So nagtataka kami, bakit siya hindi nagbibigay ng prayer request? Sabi nung pastor ko, bakit ayaw mo mag-share ng yung prayer request? Para may pag-pray din. Sabi nung kapatiran natin, pastor marami na siyang marami na siyang prayer request na natanggap galing sa atin mahirap naman. Sabi niya, baka mahirapan siya pa sa pagsagot. Nakakatuwa, di ba? Yung mga ganong isipan na baka masyado na siyang busy, ang dami na niyang gagawin, sasagutin. Kaya, sige kayo na lang, saka na lang ako bibigay ng prayer request ko. So, unang-una, huwag tayong matakot pagbigay ng prayer request kay Lord. Kuminsan kaya lang tayo hindi magbibigay ng prayer request kay Lord. Kuminsan nadadala tayo kasi nagmamadali ka sa sagot niya dahil wala pa. Minsan naiinip ka. Well, that's the kind of Christian life na living by faith. You have to trust the Lord sa kanyang timing. Pero ang una lang na binanggit dito, para hindi ka namang problema sa aalala mo, kaiisip mo, you need to have the peace of God. And to acquire the peace of God, sabi ng Bible, present your request to God. Ibig sabihin, unload yourself. I-unload mo. Ibigay mo lahat sa paanan ni Kristo. Ang kanyang, ang iyong mga kahilingan. Lagay mo lahat sa paanan ni Kristo, huwag mong dalahin. There are burdens that we don't deserve to bear. Marami pa nga mga sitwasyon tayo na tayo nagdadala ng mga prayer request na dapat sana ilapag mo sa Panginoon. Hindi mo nilalapag sa Kanya. So, unang-una dito, sabi nga natin, peace in times of panic. Paano magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan? Nauna yung by presenting your request to God. Ano bang request mo? Anything, sabi niya. Sa Philippians 4:6, sabi niya, do not be anxious about anything, whatever your situation is. Ako nga sabi niya, I learned to be content into whatever state I am. Kaya sabi niya, ako nga iba-iba sitwasyon dinanas ko Pero I presented my case to the Lord. So ganun ka rin. Kahit parang wala bang sagot yung iba mong prayer request, ilapit mo ng ilapit sa Kanya. Huwag kang mag-alala na baka sabihin mo ay hindi na niya masasagot. Kasi ang dami ko ng prayer request. Ang sabi ng Bible, present your requests. May S. Yun ay plural. Kaya tambakan natin si Lord ng mga prayer request. At sabi rito, present them.
So, number two, sabi natin, ay peace in times of panic. Una yung presenting. Number 2, verse 9. Paano tayo magkakaroon ng peace? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan? Sabi ng verse 9, whatever you have learned or received or heard from me. Sabi niya, anuman ang inyong mga natutunan, tinanggap o narinig mula sa akin, o nakita sa akin, put it into practice. Yung practicing. Whatever you've learned from the Lord. Ano bang gamit ng mga memory verse mo? Ano ba ang gamit ng mga nabasa mo sa Bible? Ano ba ang gamit ng mga devotion mo? Ano bang gamit ng journal mo? Ano bang gamit ng mga napanood mo mga preaching sa YouTube? Ha? Practice it. Ibig sabihin, isagawa mo. If you want to use your faith, maybe that's the reason why you have to wait for God's timing. Because God wants to use your faith. So sabi dito, practicing. Lahat ng nakita mo sa akin, tinanggap mo mula sa akin, na narinig mo, nakita mo, practice them. Practicing. So, kapag ang Bible verse ay hinawakan mo sa panahon ng kaguluhan, yan yung tamang pagkakataon para mahawakan mo siyang mabuti at masubukan ang katotohanan ng katapatan ng Panginoon. Kaya dito sabi ng Bible, practicing it. Kumusta yung Bible verse na alam mo? Nasaan na yung Bible verse na alam mo ngayon? It's time to practice it. Yung natutunan mo sa pagbabasa mo ng Bible, mga natutunan mo sa mga ilang kapatiran na na-share nila sa kanilang mga devotion, ano na nangyari sa iyo? Dito sinasabi natin, whatever you've learned from the scripture, ano ba yung mga word of God na yung natutunan? Practice them. Use your faith. Huwag yung salita ng Diyos ay parang narinig mo lang, tapos na. Hindi. Kailangan ang salita ng Diyos ay you have to use them. You have to keep on trusting the Lord and holding on to your faith. Huwag mo hayaan na natuto ka lang tapos wala na. Tandaan nyo ito knowing something and doing something are two different things. Marahil may alam ka sa Bible, pero hindi mo naman alam gawin o sinasagawa ang sabi ng Bible, ay magkaiba yun. Marami sa atin, maraming alam sa Bible, pero hindi sinasagawa ang nakasulat sa Bible. Practice them. For example, yung pagtatights, naririnig mo sa testimony ng iba, practice them. Gusto mo masubukan yung patotoo nila na nung inuna ko si Lord, nang nagbigay ako sa Panginoon, pinagpala ako, gusto maranasan yan, practice them. Unahin mo si Lord. Kaya dito, magkakaroon ka ng kapayapaan hanggat sumusunod ka sa salita ng Diyos. Hanggat ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, yung mga natutunan nyo kay Paul, sabi niya, magkakaroon ka ng kapayapaan. Iba yung alam mong sumusunod ka sa Diyos at sumusuway ka sa Diyos. Mas may payapang buhay ang Kristiyanong sumusunod sa Diyos. Kaya kung gusto mong sumunod sa Panginoon at sundin ang kanyang kalooban, makikita mo sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan. Iba ang tulog ng isang sumusunod sa Diyos. Iba ang tulog ng isang sumusuway sa Diyos. At magkaiba yung kuminsan hindi ka makatulog So dito, it's about time to use your knowledge na mga natutunan mo sa Panginoon. Alam niyo, ako'y nagtatrabaho pa sa isang malaking kumpanya. Alam niyo, isa ako sa mga in-appoint ng aming office na maging safety officer. Safety officer, meaning, umattend ako ng lahat ng mga tungkol sa fire. What is fire? What composes of fire? Paano ba naging apoy ang apoy? Paano patayin ang apoy? So, yung mga ganung mga bagay. Ngayon, nagpunta kami sa Camp Vicente Lim. Ano yung Camp Vicente Lim? Sa may Kanlubang. Isa sa mga sinabi ng lecturer, sabi niya, yung iba, alam nila na kapag doon sa kanilang building ay nagkaroon ng apoy, dapat alam mong paggamit ng fire extinguisher. Tapos tinuro niya rin yung malalaking hose. Mapapansin sa building, di ba merong fire hydrant. Tapos meron sa mga salamin na nakapasok doon yung hose na nakapaikid na gano'n. Di ba? Tapos merong glass. Tapos may nakasulat na break in case of fire, break glass. Or break glass in case of fire. May mga nakasulat na gano'n. Alam nyo, marami daw silang mga nakitang mga kumpanya na nasunog na hindi dapat nasunog kasi yung ibang mga empleyado doon ay marunong naman gumamit ng mga hose, fire hose. Alam niyo kung ano nangyari nung panahon ng sunog? Yung isang in-interview nila, di nasunog na yung kumpanya. At nung sa pag-aaral nila, na-break naman yung glass in case of fire. Ang problema, hindi ginamit. Kaya nasunog yung kumpanya.
Kaya magmula noon, binago na nila, dinagdagan nila yun ng words. Kasi ang nakalagay lang doon, break glass in case of fire. Alam niyo kung ano dinagdag nila? And use it. Ayun. Break glass in case of fire and use it. Sabi nila, akala ko namin, i-break lang namin yung glass. Mawawala na yung apoy eh. Nainis at natawa yung fire safety officer doon sa kumpanya yun nang siya ay nag-interview. Bakit? Kasi nga, yung alam nila na pagpatay ng apoy, akala nila ay pag-brinake lang yung glass. Akala nila pag-brinake mo na yung glass, patay na yung apoy. Kaya magmula noon, dinagdagan nila, in case of fire, break glass and use it. Ganun ka rin eh. In case of fire of your Christian life, in your Christian life, kung may mga apoy sa iyong Christian life na parang ka nang nawawala na sa ayos, na-overwhelm ka na sa napakadaming problema na dumadating sa atin. Alam nyo, in case of fire, break glass and use it. Dapat yung mga salita ng Diyos, in case of trials, use your wisdom, use your faith. Kailangan mo gamitin lahat ng mga natutunan mo. Kaya sabi nga ni Paul, lahat ng narinig nyo sa akin, nakita nyo sa akin, sabi niya, tinanggap nyo mula sa akin, gamitin nyo, sabi niya, upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Alam nyo kaya tayo ay walang peace? We don't use our faith. Pero kung ikaw ay ginagamit mo pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka lamang basta alam mong ikaw ay nananampalataya, kundi ipinamumuhay mo yung pananampalataya, napakaganda pagkakataon para magamit yun, mapapansin mo na magkakaroon ka ng kapayapaan. Alam niyo, mas payapa ang isang taong humahawak sa salita ng Diyos kaysa hinahayaan lang na siya ay mapuno ng problema. Ang mga Kristiyanong tumatagal sa maraming mga pagsubok ay yung mga ginagamit ang pananampalataya nila. Yung tipong sasabihin ng iba, huwag ka na magtiwala sa Diyos mo, pinabaya ka na ng Diyos mo. Hindi, kilala ko si Lord. Si Lord, alam ko, aayusin to ng Panginoon. Pinararanas lang ako dito kasi meron siya magandang dahilan. So magkakaroon ka rin ng kapayapaan kasi alam mo ang salita ng Diyos. Kaya nga kapag meron kang mga kahirapang sitwasyon, katulad sa sinasabi ni Paul, hindi lang basta sitwasyon, iba't ibang mga sitwasyon. Kaya nga sabi nga dito, kung mapapansin niyo yung verse 9, ang sabi ng verse 9, basahin natin. Sabi sa verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Gawin nyo, gamitin ninyo yung mga natutunan nyo sa akin. Sabi niya, and the God of peace will be with you. At sa iyo ang Diyos ng kapayapaan. Lord, may babayaran po ako. Lord, meron nang maniningil sa akin. Lord, paano na? Lord, paano to? Minsan nagpapanik na tayo eh. Hindi na natin alam ang gagawin. Pero dito, alam nyo, sabi ng Bible, whatever you've heard from me, you've learned from me, received from me, seen in me, practice it. Kailangan yung isagawa yan. Kaya yung mga natutunan natin sa church, sa Bible study, sa cell group, kahit sa inyong mga online, alam nyo, gamitin natin. Gamitin natin upang magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay sa ngayon. Tandaan nyo ito magkaiba yung you know something and doing something. Magkaiba yun. Kaya naman makita ng Panginoon na yung ating mga natutunan ay naisasagawa natin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. So, ulitin uli, peace in times of panic. Kung ikaw parang naguguluhan na, nahirapan na, sabi ng Bible, present your requests. Plural. Huwag kang mag-share kay Lord ng problema ng isa lang. Sabihin mo lahat. Presenting. At number 2, practicing. Pamuhay mo ang salita ng Diyos. At pangatlo, puntahan natin yung verse 12. Sabi ng verse 12, kaya sinabi ni Paul na don't be anxious about anything dahil ako mismo, dinaanan ko ang lahat ng iba't ibang klaseng sitwasyon. Ito yung sinabi niya sa verse 12. I know what it is to be in need. Naranasan ko ang magkaroon ng matindi pangangailangan. And I know what it is to have plenty. Alam ko rin kung magkaroon ng kasaganaan. I have learned the secret of being content. Natuto ako maging kontento in any and every situation. Naranasan ko yun na mabalisa rin sa iba't ibang sitwasyon. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya sabi niya, katulad ko, katulad nyo, magagawa natin ang lahat dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Kumbaga, intindido niya na ang sitwasyon ng bawat Kristiyano ay iba-iba ang mangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kakayanin mo kasi
si Kristo ang nagbigay ng lakas sa iyo. So ano yung pangatlo? Sabi niya, I can do all things through Him who gives me strength. As long as the Lord gives you strength, you can overcome. Kaya nga, hindi issue yung problema. Ang tanong, may lakas ka ba? Kasi ang lakas na gamit mo, nabigay sa iyo ni Lord, ang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang anumang problema na yung pinagdadaanan. Kaya dito, sabi dito ng Bible, whatever situation na meron tayo, present your request to God. As long as the Lord is giving you strength, you are destined to overcome any problem. Yun ang sinasabi niya dito. So ano yung pangatlo? Sabi natin, yung una, yung presenting. Number 2, yung practicing. And number 3, yung processing. Kaya niya iproseso sa isip niya na hindi siya nagtatampo, hindi sumasama ang loob, hindi siya nagagalit sa Diyos, na anuman ang pagdadaanan ko. Sabi niya dito, I know my God will hear me pag sinabi ko sa Kanya ang aking mga requests. Ano man ang aking maging sitwasyon, basta ako'y binigyan ng Diyos ng kalakasan, ang lahat ng ito ay kaya kong pagtagumpayan. Kaya nga, ang nakakatuwa si Paul, nasa loob ng kulungan, pero ganito ang pananalita, present your requests to God. Wow! Alam niya iproseso ang bawat sitwasyon sa kanyang buhay. Kumusta ka? Paano ka ba magproseso ng mga pagsubok sa buhay mo? Di ba tayo madalas ay nagtatampo sa Panginoon? Pag wala pa yung sagot natin, sumasama ang loob natin. Minsan nawawalan tayo ng gana. Dito sabi ni Paul, kayo, do not be anxious about anything. Ako, I've learned how to be content into whatever state I am. Natutunan ko maging kontento sa lahat ng sitwasyon na pinagdaanan ko. Hindi ako nag-aalala sapagkat alam ko yung Diyos ko ay magbibigay sa akin ng kalakasan upang ang lahat ng aking pinagdadaanan ay aking makakayanan. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya, kaya niyang iproseso. How are you? How do you process hardship? How do you process boredom? Boredom in a sense na wala bang sagot. Kaya ka nabubore, naiinip ka. Sometimes you act on your own way without waiting upon the Lord. Kumbaga, hindi na tayo nag-aantay sa Panginoon. Ang ginagawa natin dahil wala pa, tayo na nagpuproseso. Kaya kuminsan, pardon my word, palpak. Dito, grabe si Paul, nasa loob ng kulungan, nag-a-advise pa siya na kayo mga nasa labas, dapat tama ang pakikiharap ninyo sa problema. Tama ang pagproseso niyo dyan. Ako nga nasa loob ng kulungan. Tama ang pagproseso ko dito. Hanggat ako ay mayroong lakas, sabi niya, kaya kong pagtagumpayan anuman ang mga problema na ating kinakaharap. So, ganun ka rin. Sabi niya dito sa atin, paalala niya sa ating lahat, how do you process hardship? How do you process difficulties in life? How do you process financial lack? Yung kakulangan sa pananalapi, paano ito pinoproseso? Tingin mo, pinabayaan ka na ng Diyos? Tingin mo, hinayaan ka na ng Diyos na maghirap? Of course not. Siya nga nag-encourage si Paul. Ano man ang situation nyo, any situation, present your, hindi isa, plural, present your requests to God. Kaya sabi nga, magtatagumpayan mo lahat yan through Him who gives you strength. As long as the Lord gives you strength, you will overcome. Hanggat mayroon kang lakas, kaya mo yan mapagtagumpayan. Kaya kung iisipin ninyo, nakakatuwa ang Panginoon. Wala naman talaga palang problema. Ang problema, sa panahon ng problema, ay tayo na mga namumroblema. Tayo may problema talaga. Kasi nakakalimutan mo ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya ni Paul, lahat ng natutunan niyo sa akin, nakita niyo sa akin, narinig niyo sa akin, i-apply niyo, practice them. Kapag pre-practice niyo, nakikita niyo ang mga pagkilos ng Panginoon sa buhay niyo. At hindi lang yun, tandaan niyo sa bawat situation, kung paano ako, dumanas ako ng iba't ibang situation. Tapos ang term na niya rito, pagsinin niyo ha, babasahin natin, gusto ko lang maintindihan ito. Sabi niya rito, I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. At sa kasunod, I have learned the secret of being content in any and every situation. Natutunan ko ang lahat ng kahit na ano at ano pa mang mga sitwasyon. Sabi niya, I have learned. Tandaan niyo. When do you learn something? How do you learn something? Through repetition. Di ba? Ang sabi nga ni Jaworski nung minsan in-interview siya, bakit ikaw ay tinatawag kang never say die? Tsaka ang galing mo humawak ng bola, ang galing mo pumasa ng bola, may mga pasa si Jaworski na patalikod eh. At minsan hindi mo maagawan si Jaworski, ikaw pa agawan niya eh. Pag hindi niya maagawa, balyahin ka eh. Alam niyo, sabi niya, walang magaling na basketballista na unang hawak niya ng bola ay eksperto na siya. Sabi niya, walang magaling na basketball player na at the time na hinawakan yung bola, agad ay siya naging expert.
How did he learn? Through repetition. Alam niyo kung bakit may mga problemang paulit-ulit na dumadating sa buhay mo? Because you never learn. Si Paul, sabi niya, I have learned. Natuto siya. Sa dami ng paulit-ulit na mga problemang dumating sa buhay niya, natuto siya. Kaya sabi niya, whatever situation you are in, you must learn something from it. And through learning from it, sabi niya, doon pala mag-uumpisa yung growth. Tandaan niyo, hindi ka matututo ng isang bagay ng isang beses lang. Sabi niya, I have learned. Maraming beses niyang dinanas at iba't ibang klase ng mga pagsubok at iba't ibang klase ng kahirapan. Sipin mo, nangangaral siya, pinagtatangkaan ng kanyang buhay, na kung hindi lamang siya ilalagay sa tiklis, sabihin yung parang siya malaking bayong, tapos siya ay ibinato, inihugos, inilagay sa kabilang pader, hindi siya makakaligtas sa mga taong nagtatangka ng kanyang buhay. Sipin mo, sumusunod ka sa Panginoon, nangangaral ka ng salita ng Diyos, sinishare mo ang Bible, pero ang pagsubok ni Paul, napakadami. And then, ang sinabi niya, I have learned. Kamusta ka? Bakit ang pagsubok sa buhay mo ay paulit-ulit? You must learn. Dapat alam mo paano iproseso yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaya nga dito, sabi niya, hindi lamang yung presenting or practicing, kundi yung processing. I have learned, and then I learned. I have learned. Sabihin, patuloy siya nakaranas sa iba't ibang mga pagsubok, and then he learned. Ganon din tayo. Ang layunin ng mga pagsubok ay hindi ka para lamang pahirapan o pagtawanan ng Diyos kapag nahihirapan. Hindi niya plano yun. God wants you to learn. Kaya nga, sinabi ni Paul na do not be anxious about anything. Sabi niya, in any situation. Kahit na anong sitwasyon ang pagdaanan mo. Sabi niya, huwag kang mababalisa sapagkat nakabackup ang Diyos sa iyo. Sabi niya, kasama mo si Lord. He will give you strength and you will be able to overcome. Pero gusto makita ni Lord na while or during na nandun ka sa hardship at kahirapan, tandaan mo, you have to practice the Word of God. Kailangan mong isagawa, i-apply ang salita ng Diyos. There, you can process. Mapaproseso mo ng tama ang lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya nga sabi niya dito, ang ating babasahin, ay yung processing, the hardships. I've learned to be content. Nakita ko ang sikreto. Ano ang sikretong yon? The secret of contentment. Ano yung secret of contentment? Is that you can overcome everything because Christ will give you strength. It's the strength that will be provided for you to keep going. Hindi inaasahan ng Diyos na uurong ka. Hindi inaasahan ni Lord na aayaw ka. Inaasahan ni Lord na hanggat may lakas ka, ay magpapatuloy ka. Amen? So, balikan natin ang ating theme. Sabi natin, peace in times of panic. Number 1, yung presenting. Number 2, yung practicing. And number 3, processing. That is the hardest part, yung processing. That will be hard kapag hindi mo ini-apply ang lahat ng natutunan mo sa Panginoon. Ang conclusion natin, only those who are true in Christ. Sila lamang na mga totoo kay Kristo. Only those who are true in Christ can overcome all through Christ. Ibig sabihin, sila lamang na mga totoo kay Kristo ang makapagtatagumpay laban sa mga lahat ng pinagdadaanan mo sa pamamagitan ni Kristo. Through Christ. Kumbaga, lahat ng pinagdadaanan mo pagsubok na masasabi mo through Christ alone, mapagtatagumpay mo to. Sino yung mga nagtatagumpay? Yung dumadaan sa through Christ? Yung mga true in Christ. Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word.